Ayan, masayang araw sa inyong lahat. Nung nakaraang linggo ay tinalakay natin yung baybayin, yung paggamit ng nang at nang, tsaka yung paggamit ng daw at raw. Tama po. Ngayon po ay ipagpapatuloy lamang natin yung ating naudlot na talakayan. Yan. Dito na po tayo sa mga grapema. Kapag sinabi nating grapema, ito po yung isang set o pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsulat. Ayan. Ang mga grapema sa praktika ng ortografiyang Pilipino ay binubuo ng tinatawag na mga titik at mga di-titik. Okay, kapag sinabi po nating mga titik, ito po yung titik o letra na sumasagisag saan? Sa isang tunog sa pagsasalita. Yan, kung paano natin binibigkas o paano natin sinasalita yung mga nakasulat o mga salita. Ayan, binubuo ito ng mga patinig o bokablo at ng mga katinig o konsonante. Ayan, ang serye ng mga titik o letra ay tinatawag na alpabeto. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. Ayan. At kumakatawan ng bawat isa sa isang tunog. Ayan. Bawat titik po ay kumakatawan sa isang tunog. Okay, iba-iba po ang tunog ng A, ng ba. Ayan. Okay, binibigkas o binabasa ang mga titik sa tunog Ingles. Ayan. Kung mapapansin niyo po, yung alpabetong Filipino natin, iba po siya sa unang alpabeto natin. Yung tinatawag natin alibata o baybayin. Paano binibigkas yung alibata o baybayin? Di ba laging may kasamang patinig yung mga katinig o aba, kada, halaman na nga para sa tawaya. Pero po yung bagong alpabetong Filipino na may 28 titik, binibigkas o binabasa po siya ng tunog Ingles. Maliban lang sa letra o titik na N. Okay. Paano po yan? Ito po. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N. Ayan, pansinin nyo, iba po yung tunog ng N. Tama? N, G, O, P, Q, R, S, T. Di ba ganyan kayong bumasa? U, V, W, X, Y, Z. Ayan. Ganyan po basahin yung alpabetong Filipino. Pa-Ingles siya, binibigkas o binabasa. Okay, pag sinabi naman natin D-titik, ayan, binubuo po ang D-titik ng mga tuldik. Ayan, at mga bantas. Ayan, alam ko naman po, alam nyo ang paggamit ng mga bantas, tama? Okay, doon muna tayo sa tuldik. Kapag sinabi natin tuldik, ito po yung asento at gabay saan? Sa paraan ng pagbigkas ng mga salita. Ayun po yung palatandaan natin kung paano natin bibigkasin yung isang salita. Okay, sa linguistika, itinuturing ang tuldik na simbolo para saan? Sa impit na tunog o kaya naman sa diin o haba sa pagbigkas. Okay, kung mapapansin nyo yung kaya, may pakopya dito. Bakit may pakopya sa patinig na A? Kasi doon mo iimpitin yung tunog. Kaya, nakukuha. Ayan, sa diin o haba. Diin o haba. O, diba? Meron ditong paiwa. Kasi, yung sa paiwa, ayan, iniimpit mo yung tunog. Okay. Ang tuldik na pahilis ay sumisimbolo saan? Sa diin o haba. At tuldik na paiwa. Okay. Yung tuldik daw na pakopya, ito, yung nakikita nyo, ayan, sumisimbolo saan? Sa pag-iimpit ng tunog. Okay, kamakailan daw ay idinagdag ang alin? Yung ika-apat. Ayan, yung tuldik na patuldok. Okay, kahawig yan ng umlat at diaresis. Okay, yun daw po yung kumakatawan saan? Sa tunog na tinatawag nating squawk sa linguistika. Okay, bibihira lang po yung gumagamit niya, yung mga katutubong wika natin. Okay, ano po yung halimbawa ng sa katutubong wika natin, yung mga gumagamit ng umlat at diaresis? Okay, yung mga gumagamit po yan, yung mga Ilocano at saka yung mga Maranao. Ayan, kung mapapansin nyo, doon sa mga patinig, meron silang dalawang patuldok doon sa patinig. Okay, halimbawa, yung salitang